Ano nga ba ang mangyayari kapag nag-ultimate si Obsidia kay Johnson? Kaya nga bang i-counter ni Lolita, Beleric at Karina ang bagong hirong ito? At sino nga ba ang pinakakawawang hero dito kay Obsidia? Ito ang Obsidia Skill Experiment. Try muna natin dito kay Aldous. Tatalian natin si Aldous habang naka-ultimate din siya at ayun kung makikita nyo hindi naputol ang ultimate ni Obsidia at nakasunod siya doon kay Aldous. Ibig sabihin pwede kang rumespo sa kakampi mo na naultihan ni Aldous. Try naman natin sa ultimate ni Luoyi. Ayan, mag-ultimate tayo. At kung makikita nyo natipi din ako. Pero kapag medyo malayo na ang casting range ng ultimate ni Luoyi, hindi ka na susunod. Kapag mid hanggang first tower lang, ay makakasunod ka pa doon sa kalaban. Kapag naman inultihan mo si Yin at inultihan ni Yin ang kakampi mo, mapuputol lang yung tali, hindi ka makakasunod doon sa domain. Ganon din kapag naka-ulti ka doon sa isang kalaban tapos inultihan ka ni Yin, mapuputol lang din yung tali. Pero pag si Yin mismo ang tinalian mo at inultihan ka niya, hindi mapuputol yung ulti mo. Kahit nga mag-skill 2 etong si Lancelot ay hindi natatanggal yung tali sa kanya. At ang matindi pa dito, pwedeng gumamit ng lahat ng skill etong si Obsidia kapag siya ay nasa ultimate ni Mincetar. Kasi yung kanyang skill 2 ay 500 movement speed ang bigay, hindi ito dash. Sobrang bilis lang ng kanyang mobility kaya parang dash na ito. Dahil dyan, hindi rin magkakapassive si Phoebus kapag gumagamit ka ng skill 2. At kapag inultihan mo rin si Phoebus, hindi siya makakagamit ng ulti. Kaya hindi ito counter kay Obsidia. Kapag nag-ultimate etong si Yusong, susunod pa rin si Obsidia kapag natalian niya. Pero kapag bumaba na si Yusong sa kanyang ultimate, mapuputol na lang yung ulti ni Obsidia. At ito na nga, kapag si Johnson naman ang tinalian mo habang ito ay nakakotse, susunod ka sa kanya hanggang hindi pa natatapos ang kanyang ultimate. Ingat ka lang kasi baka dalhin ka niyan sa mga kalaban. Si Glue, kahit siya ay naultihan ni Obsidia, makaka-ultimate pa rin siya sa kakampi mo. Ito na nga, try natin kung counter nga ba ni Karina etong si Obsidia. Ayan, mag-basic attack tayo at kung mapapansin nyo, isa lang yung natatanggap kong damage. Kung baga, hindi na de-deflect ni Karina ang mga shards netong si Obsidia. Napakadaya. Kaya sa ngayon, hindi mo pa masasabi na counter etong si Karina kay Obsidia. Kasi nga, hindi bumabalik yung damage sa kanya eh. Ganon din dito kay Lolita. Hindi na ibabalik ng shield na Lolita yung mga bone shards ni Obsidia for some reason. Yung basic attack lang yung naibabalik niya. Pag tinadtad mo nga ng basic attack si Lolita, parang masisira na yung shield niya eh. Dahil dito, naisip ko na baka hindi basic attack damage yung mga bone shards ni Obsidia. Pero nakakapagtaka na ang blade armor ay nade-deflect or naibabalik ang damage dito kay Obsidia. So kapag back siya na naka-blade armor tapos naka-vengeance yung kalaban ni Obsidia, kawawa talaga siya. Hindi siya makaka-damage. Piso-piso lang yung damage ng mga bone shards niya. Grabe kasi yung damage reduction ni Baksha kapag siya ay naka-ultimate. Kaya siya talaga yung pinaka-counter dito kay Obsidia. Pwede rin namang counter etong si Beleric. Kasi grabe din talaga yung return damage ng kanyang passive. Pero may chance kasi na mailagan ni Obsidia yung passive ni Beleric kapag siya ay nag-ultimate. Ayan, tignan nyo. O, diba hindi na ako tinatamaan ng passive. Pero countered pa rin talaga. Hindi rin nga pala gumagana ang ultimate ni Obsidia sa mga spawn, kagaya sa ultimate ni Vexana. At ang pinakakawawang hero kapag nilabas na etong si Obsidia ay si Hanzo. Kasi kapag tinamaan siya ng ultimate ni Obsidia ay hindi siya makakagamit ng lahat ng kanyang skill. Kapag naka-human form din si Hanzo, tapos tinamaan siya ng ultimate, di siya makakagamit ng skill 2 saka ulti. Kaya kawawa talaga tong Hanzo na to. Dagdag kaalaman lang, pwede mo nga rin palang gamitin yung ultimate plus flicker para mas mapahaba ang range nito. So parang hook lang talaga ni Franco na naililipat mo yung tutok. So yun lang for this video. Sigurado marami pang adjustment ang gagawin nila dito kay Obsidia. Muli po, maraming salamat sa panonood and to God be the glory.